Congratulations sa lahat. Ang LPCF ay umabot ng 10 taon, hindi dahil sa kagalingan at kalakasan ng isang individual na tao, kundi sa kalakasan at kapangyarihan ng isang individual din, ng ating Panginoon, hindi ng inyong head pastor, ng ating Panginoong Jesus. Amen? Naintindihan ba natin yon? Nag-i-exist tayo. We started, and here we are in our 10th anniversary, not because of one man, but our God and our Lord Jesus, our Savior. Okay? So, ina-expect nyo ba na tatagal pa to? Amen. Kung mapapansin nyo rin, iba na yung mga tumatayo, mayroong mga luma, maraming mga bago. So, warning dun sa mga ayaw sumunod sa panawagan ng Panginoon, papalitan tayo ng Panginoon. Kasi yung will niya ang masusunod. Ang balak niya, hindi tumigil itong church na to. So kung ikaw yung magiging balakid, magiging reason, kung ba't hindi matutuloy ang paglago ng church na to, what do you think ang gagawin ng Panginoon? I-demote ka. If you don't continue to follow God, doon sa directives niya, sa directions na gusto niyang puntahan. Halimbawa ako, kung ako kokontra sa Panginoon, mag-abroad ka na lang, mas malaki ang kikitain mo. Maraming offer. Pumunta ka sa ganyan, sa Europe, sa Australia, ba't hindi ka na lang doon? Mag-migrate sa Japan. May mga offers sa, tawag dito, sa Middle East. Merong mga offers. Ba't ko tinatanggihan? Meron pang nagsabing isa, eskwela ko nung high school. Ba't hindi ka na lang mag-Australia, total Australian yung company na pinag-ano mo. Marami namang churches doon. Marami naman churches na pwede mong paglingkuran. Ang sagot ko, hindi ang tao ang nag-a-assign kung saan kang church dapat. Dapat matutunan ng tao kung saan ka inilagay ng Panginoon para gagamitin ka niya sa paglago ng iba. And at the same time, lalago ka din. Hindi pwedeng sasabihin mo, magpupunta ako ng Amerika, pastor ka dito. And then, dun ako magpapastor. Hindi dapat ganun yung mentality ng mga lingkod ng Panginoon. Dapat kung saan ka ilagay ng Panginoon, huwag kang reklamador na pwede ka palang mas maganda yung yung kondisyon ng buhay mo. Nasa Amerika ka o nasa Canada ka, Australia. Malaki yung kita. And at the same time, nasusunod mo yung paglilingkod sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi ikaw yung Panginoon hindi si Lord ang Panginoon mo. Basically, ikaw pa rin yung Panginoon ng buhay mo kasi ikaw ang nagdi-decide, pero unknowingly, niloloko mo din yung sarili mo na naglilingkod ka sa Panginoon, pero ikaw ang nagdi-determine ng kung paano ka maglilingkod sa Kanya. Natatandaan niyo yung unang utos? Kasi itatalakay natin to. Thou shall not create graven image. Diba? Ang sabi sa 10 utos, yung unang-una, huwag kang maglilok ng imahe para i-worship ako, sabi ng Panginoon. So anong ginawa ng mga tao? Ginaya pa rin yung mga pagans na kinakailangan may nakikitang imahe, yung hugis, para i-worship, para maalala ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ganon yung gusto kong pag-worship niyo sa akin. So kung makikita nyo bakit empty yung cross, it is because our God has risen. He has risen from the dead. Hindi kinakailangan may nakikitang nakapako doon para maalala natin. Hindi rin yun yung way na gusto ng Panginoon para i-worship natin siya, para maalala natin siya. Sabi niya, worship me in spirit, sa espiritu, at katotohanan in truth. So in English, worship me in spirit and in truth. Pero naririnig niyo ako kanina, di ba? Kasi sinisigawan ko kayo eh. In spirit and in truth. So yun yung nais ng Panginoon kung paano siya i-worship. So parang ganito lang yan. Meron kayong paraan ng pagluluto ng adobo. Gusto ko ganito. Yung iba gusto may sibuyas. Ang sabi ng iba, no kaya yun, sibuyas? Walang sibuyas yun, bawang lang. Meron kang way
meron siyang way. Hayaan mong iluto niya yung way niya, tsaka yung way mo. Tingnan natin kung ano yung mas masarap. Kung nasasarapan ka dun sa way ng pag-adobo mo, merong nag-aadobo, kaunti lang yung toyo, puro asin, so hindi maitim. Meron naman, kailangan maitim na maitim yung sarsa, di ba? So, balik tayo ngayon sa pag-worship sa Panginoon. Pagdating naman ng pag-worship sa Panginoon, walang choice. Kung paano mo siya maalala, it's not your choice. Sinabi niya na, ganito niyo ako alalahanin at ganito niyo ako sambahin. Hindi pwedeng, Lord, gusto ko ganito para sa'yo naman to. Hindi nga pwede. Ayaw ko niyan. Sabi ng Panginoon, ayaw ko niyan. So, merong mga paraan tayo na kala natin approve sa Panginoon. Pero sinusulat din sa Bible, malinaw na sinasabi niyang, ayaw ko niyan. Kaya, paggawa ng words ng maski anong simbolo ng Panginoon, ang ihugis mo, yung golden calf, doon sa Genesis, is pertain to the God na nag-save sa Israel. Tinuturo nila yan yung Diyos to worship para meron silang nakikita katulad ng ibang mga bayan na meron silang Diyos-Diyosan. Ginaya ng Israel. Ang sabi ng Panginoon, ang gagawin ng Panginoon doon, papatayin lahat. Sabi ng Panginoon, lumayo ka sa bayan na yan, Moses. Papatayin ko lahat, uulitin na lang niya uli yung lahi ng Israel sa pamamagitan ni Moses. So namagitan na lang si Moses. Lord, patawarin mo yung kahangalan ng bansang Israel. Ang bansang Israel, yung stories niya, ay nagpe-pertain sa paglakad ng every individual na nagsasabi ngayon na sila ay Kristiyano. Kung pag-aaralan natin yung Old Testament at nababasa mo yung kamalian, kabiguan, at pag-angat ng Israel, yun ang buhay mo. Bumabagsak ka sa kasalanan, manghihingi ka ng tulong sa Panginoon, itatayo ka, magkakasala ka na naman, itatayo ka na naman ng Panginoon. Ganon yung Israel. Tayo yun. So, congratulations dahil sa loob ng 10 taon, nakakalakad tayo. We were able to walk ayon sa nais ng Panginoon. Maaring, of course, we are not perfect, pero nakarating tayo ng 10 taon. And we will continue on. Maski merong umayaw, papalitan ng Panginoon hanggang sa yung kanyang plano ay magaganap. Okay? So, ano ba yung pag-uusapan natin? Dapat ang pag-uusapan natin talaga ay eto, Philippians 3:13 and 14. So hanggang sa ating ang tawag dito, sa loob ng 1 taon, dito iikot. Parang imposible, no? Na sa verses lang na yan, iikot yung mga pag-uusapan natin. Imposible ba? Ano yung last year? Mark 8:34. Pinili kasi natin yun. Pero ang sabi doon, di ba? Pick up your cross, deny yourself, pick up your cross, and follow me. Doon lahat ng mga pinag-uusapan para mag-improve yung buhay natin, doon umikot. Pick up your cross. Deny yourself. Deny. And then come, follow me. Ito ngayon naman ang kasunod. Nung pinag-aralan ko to, unknowingly, lumalabas, karugtong ito ng idea na kapag ka natutunan mo ng ibaba yung sarili at pick upin, magkaroon ng responsibility sa iyong cross, at ang gagawin mong next is pagsunod sa Panginoon. Nung pinick up natin yung mga cross natin, madali ba? Sa palagay niyo ba madali yung metaphorical and symbolical na meaning ng pag-pick up ng cross? Meron bang nadalian sa bawa yung mga nagsiserve dito? Madali bang mag-serve? Di ba? Mahirap, di ba? Hindi madali. At why, isang tanong ko na lang sa inyo, para sa lahat. Madali bang maging Kristiyano? Mahirap.
Pagka isinapamuhay mo talaga yung pagiging Kristiyano, mahirap. Ang sabi ng hindi nakakaintindi sa pagtanggap sa Panginoon at pag-accept, ginawad sa iyo yung salvation. Akala nila madali lang. Kasi you have to believe in Jesus Christ and then you are saved. Pero yung paglakad, yung process, mahirap. Unang-una, yung mode of payment. Sino dito ang nagkaroon na ng mga utang? Sino nakaranas na merong utang? Diba? Anong mahirap sa utang? Ang galing! Ang galing! Yan ang gusto ko mga kausap eh. Nagsasabi ng totoo. Ang mahirap sa utang, bayaran. Diba? Yung mode of payment. Yung kasalanan natin, ang dali nung ginawa natin, nung umutang tayo. Nung nagkasala tayo, ang daling gawin. Hindi mo kinakailangan magdalawang isip para gawin yung kasalanan. Kasi masarap. Ito ngayon yung pagbabayad. Hindi natin alam na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag every time na nagkakasala tayo sa Diyos, one more reason for you to go to hell. Hindi natin alam yun. Kinakailangan may magbayad. So ang ginawa ng Panginoon, binayaran yon. So, ginip up niya yung pagka-Diyos niya, number 1. Hinubad niya, sabi sa Bible, di ba? Hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Tinake up niya yung pagkatao. Di ba? Nagkaroon siya ng laman. Kinakailangan siyang isilang. Mabubuhay siya. Magugutom. Mauuhaw. Kinakailangan magtrabaho. Nagtrabaho ba ang Panginoon? Aba, nawala ng sagot. Yes. Anong trabaho ng Panginoon? Karpintero. Nagtrabaho. Sino ang walang trabaho dito? Sino ang gustong wag magtrabaho? Lahat tayo, ayaw natin magtrabaho. Kung meron lang tayong pera, nanaisin natin na wag magtrabaho. Yes or no? Kung limpak-limpak ang pera mo at hindi mo na kinakailangan magtrabaho, bakit ka magtatrabaho? Diba? Sabihin sa'yo, wala sa hulog ang kanyang isip. Dami naman niyang pera. Pwedeng mag-travel abroad, pwedeng magliwaliw, lahat-lahat. Pero kinakailangan natin magtrabaho. Diba? So yun, hindi madali yung pinagbayaran. Come follow me. Yung pag-follow na yon bilang mga Kristiyano, yun ang pinakamahirap. So eto na tayo ngayon. Ang sabi sa Philippians 3:13-14, may mga Bible ba kayo? Huwag nyo nang buksan, nandito na naman eh. Tsaka doon, ayan. Kasi magtatagal tayo. Philippians 3:13-14. Brothers and sisters, sabi niya, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Yung perfection, yung tinutukoy niya, yung lahat ng nais ng mga Kristiyano, hindi pa raw niya na-attain, sabi ni Paul. But one thing I do, ito ang aking ginagawa. Ngunit, meron akong ginagawa na isang bagay. Ang sabi niya, forgetting what is behind. Kinakalimutan ko na yung mga nakaraan. Sino dito yung may mga galit? Mayroong pabigat sa katawan. Galit sa asawa, galit sa tatay, galit sa nanay, galit sa mga kapatid, kinuha yung kanyang mga ari-arian. Di ba? Galit sa kamag-anak, hindi hinatian ng mana. Galit sa kuya, ate, pinsan, kasi hindi pinautang. Di ba? Buong buhay, tinulungan ng kamag-anak. Isang beses lang sumablay. Walang kwentang tao. Di ba? Forgetting what is behind. Lahat ng mga pagkakamali natin, forgetting what is behind. Straining. Sino dito marunong manakbo? Kayang manakbo? Sa utang pa rin, ang dali lang. Alam nyo, maski manakbo, palayo sa utang, mahirap pa rin. Kasi matatagpuan at matatagpuan ka. Mamaya, nasa Mega Mall ka, saya-saya mo. Pre, kamusta na? Kamusta na yung utang ko? Diba? Pautang ko sa'yo. Forgetting what is behind, straining toward what is ahead. Ano yung nasa, mo? Yung direct, halimbawa, pupunta ka ng Pangasinan.
Di ba? Sino dito mga nagtatravel? Sino may probinsya? Sino taga Pangasinan? Walang taga Pangasinan? Ito. Oh, Pangasinan. Oh, marami siguro Batangas. Sino Batanggenyo? Oh, hindi ba pagka nagtra-travel kayo, di ba? Straining toward what is ahead. What is ahead yung direksyon papuntang Batangas. Ngayon, kapag ang direksyon mo papuntang north, papuntang Baguio, makakarating ka ba sa Batangas? Hindi, di ba? Kung ang direksyon mo papunta sa Baguio, pero yung nais mong puntahan Batangas, hindi ka makakarating doon. Ganun yung ibig sabihin, straining toward what is ahead. Nagsusumikap tayo doon sa nais nating puntahan. Di ba? Makinig muna kayo sa akin. Ako ang speaker dito. Ako, sa akin lang kayo makikinig. Walang magkikwentuhan. I press on towards the goal. Ngayon, dahil pagbibigyan ko yung ibang mga preachers na dito iikot, okay? Dito iikot yung mga preaching. Ko-concentrate siguro kayo for the next preachings tungkol sa Philippians. 4 na chapter yata, tama ba? O pwedeng 4 na, basta dun lang kayo ikot para mapuntiryan nyo yung topic na to. Pero ako, ang pag-uusapan natin is towards the goal. Ito yung anuhin natin, goal. Ano ba yung nais natin marating? Kayong mga bata, meron ba kayong ambisyon? Mga estudyante, high school, tsaka mga college. May ambisyon kayo, di ba? Kapag wala kayong ambisyon, walang direksyon yung pupuntahan nyo. Kung wala kayong target na career balang araw, yung inaaral nyo, baliwala yun. Kasi wala kayong balak gamitin. Maski mga bata, elementary, dapat meron na kayong naiisip na gusto kong magpulis, gusto kong maging doktor, gusto kong maging engineer, gusto kong maging accountant, gusto kong maging mandurukot. Ngayon pa lang, kumilos na kayo para maging mandurukot na kayo. Simulan nyo ng mandukot. Simulan nyo ng mag-aral para maging engineer. Huwag yung pandurukot, no? Joke lang yun. Pero ang point doon is, meron tayong dapat goal. Kapag wala tayong goal, wala tayong mararating. Yan ang sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang. Magiging unsuccessful kayo sa buhay nyo dahil wala kayong goal, wala kayong target. Suntok sa buwan, di ba? Sarap mag-basketball, puro basketball ginawa mo. Yung assignment ko, tsaka na yan, basketball muna. Kami dati, pitcha, ping-pong, yun ang mga umaagaw sa atensyon namin. Pero ginagawa ko yung assignment ko pag-uwi. Tatambay ako, marunong akong tumambay. Hanggang gabi, lalong-lalo na kapag bakasyon. Pero pag uwi ko, may assignment ako. Ang pinaka-hate na hate ko, maghugas ng pinggan. Ay, andyan nanay ko, tanong. Utusan mo ako ng iba, okay. Pero pagka hugas na ng pinggan, yung ngiti ko nagiging samangot. Siya na naman, pwede namang iba eh. Ano kaya, utusan yung iba, pero dahil masiga sila sa akin, yung mga kapatid ko, Nong, ikaw na lang. Kailangan ko manghingi ng pera sa ate ko, so kinakailangan ko sumunod sa kanya, di ba? Kasi may pinanghahawakan. Pero dapat may goal tayo. Or else, hindi tayo makakatapos ng pag-aaral and hindi kayo matatanggap sa trabaho. Kung magkaroon ka man ng trabaho, kung ano na lang yung available sa'yo. Diba? So, what is our goal? What do you think? Ito yung tanong ngayon. Tanong natin sa ating lahat. Ang target ko dito is 30 minutes eh. Ayan o. Dami. 30 minutes. Tingnan natin. Okay? So, what do you think of all the things that God wants to fulfill? Ano ba yung nais ng Panginoon para sa ating lahat? Siguro iniisip natin yung career natin dito. Pero merong nais ang Panginoon sa atin. Ano sa palagay nyo, yung nais ng Panginoon? Ito yung word, God's desire. Ano sa palagay nyo yung nais ng Panginoon na magkaroon tayo, na ma-accomplish natin lahat ng Kristiyano, lahat ng tatanggap sa Kanya? Actually, lahat ng tao sa mundo, ito ang nais ng Panginoon. Meron siyang nais, pero hindi natutupad. Ibig sabihin ba,
hindi sovereign ng Panginoon? Ang desire ng heart natin, hindi ibig sabihin yun ang matutupad. Pero dapat mayroong desire yung heart natin. Or else wala tayong direction. That is, yun yung directions natin. Kapag meron tayong yung heart's desire. Ang sagot ng kadalasan ng ng mga mananampalataya ng Panginoon, ano yung goal natin? Is not to sin. Hindi magkasala. Nung marinig natin yung sabi ng Panginoon sa Bible, ang sabi sa Bible, obey me, di ba? Nung narinig natin yung word na obey, sumunod. Sumunod tayo. Yan, obey. Ang unang response ng isip ng tao is, huwag magkasala. Tama? Sagot. Yan yung nasa isip natin. Pagka sinabi ng magulang natin, sumunod ka. Diba? Obey. Ay, ito kagad yung natin. Nung sinabi ng Panginoon na sumunod ka sa akin, ang purpose na kagad natin is hindi magkasala, not to obey. Not to obey. This is how we do obedience. Diba? This is how we do obedience. Ang natin is not to sin, or at least, ito ang katotohanan nating ng mentality ng mga Kristiyano, to sin less. Hindi sinless na magkasala ng kaunti sa Tagalog. Yes or no? Be honest to yourself. Diba? Dahil hindi natin ma-perfect yung pagiging sinless, okay na tayo na hindi tayo magkakasala ng kaunti. Kaunti lang. Huwag marami. So, na tayo? Kumbaga, bastante na tayo. Okay lang sa atin. At least, nakakasunod sa ibang mga bagay, pero hindi sa lahat. So, yung way natin, ang pag-uusapan natin, yung way to obey. Ang pinangalanan ko itong na to is, heavenward in the wrong direction. Ito, ay hindi pala natatamaan to. Ayan. Ayan sa taas. Heavenward in the wrong direction. Nais natin na pumunta sa heaven, ba't kaya in the wrong direction tayo? Nagkakaroon tayo ng frustrations. Sino dito ang hindi na frustrate kapag ka nagkakasala, pag sumasablay sila? Baka psychopath ka kapag ka nagkakasala ka. Diba? Nakakatawa, diba? You are a psychopath kapag ka hindi yung, sa Tagalog, may sayad ka. Diba? Kapag ka sumasablay ka, pero hindi ka naapektuhan. Something is wrong sa mental process mo at saka sa way ng emotions mo tumatakbo. So, yun yung madaling explanation ng mga psychologists, psychometrists of a psychopath. Hindi normal yung kanilang emotions at saka pag-iisip. Nagkakasala ka na ba? Okay lang sa'yo? So, hindi yun tama, di ba? So, not to sin or being sinless, yun yung way natin to suppress yung frustrations natin na hindi tayo makasunod sa Diyos. Lahat tayo ang problema ng tao is hindi tayo talaga makakasunod because of this sinful nature. Napag-aralan na natin many times na hindi tayo nakakasunod. So, ano ngayon yung ipopropose mo, Pastor Rodel? Another way of attacking the problem. Okay? Attacking the problem. What is sin? Reviewin lang natin. Ano ang kasalanan? Ang kasalanan is a general term we use. Lahat tayo, ito ang tingin natin sa kasalanan. Pagka tinagalog mo yung sin, iisa lang yan, kasalanan. Yes? Kasalanan. To call anything when we disobey God or when we fall short of His glory. So matatagpuan natin yan, mga Christians, alam natin yung Romans 3:23. For we all fall short to the glory of God, di ba? For all we have sinned, di ba? Sa Hebrew, ito yung word na yan. At ang pronunciation is kata. Yan, kata. To miss the mark, ito yung meaning, to miss the mark, or to fail. Sinulatan ko na kagad na yung to fail, dahil gagamitin ko yung phrase na yan mamaya. Paano natin masishift yung mentality, yung way of thinking natin, para yung purpose natin to obey is baguhin natin yung direksyon.
Okay? Hindi ko ina-advocate na not to obey. Kasi yun nga yung goal natin, to obey, di ba? In order to obey, yung not to sin is somehow frustrating kasi hindi natin kayang gawin. Although yung proposal ko today is not 100% achievable, pero alam niyo yung uulitin ko naman to, yung process ng mga green plants, yung chlorophyll. Di ba? Di ba yung green plants? Gagawa siya ng, i-absorb niya yung nutrients sa ilalim, and then i-absorb niya yung carbon dioxide, gumagawa siya ng food. Di ba? Mga elementary, alam niyo na ba yon? Chlorophyll, yung paggawa ng food ng plants. Di ba? Hindi nagdo-drawing teacher nyo? Yung bawa gagawa ng halaman, di ba? O yung mga dahon, may mga dahon. O may sunlight sa roots niya. Hindi nagdo-drawing yung teacher nyo ng ganito. Tapos may mga roots, may halaman, di ba? Kukuha ng nutrients dito sa baba, maaarawan yung dahon, gagawa ng food. High school, nakikinig ba kayo sa biology nyo? Okay. Kukuha ng, i-absorb yung mga carbon dioxide, CO2. I-absorb ng dahon. Gagawa ng food, kukuha ng nutrients sa baba. Diba? Kukuha ng nutrients sa baba. O, sa lupa, ito yung lupa, kukuha ng nutrients. Siyempre may water. Didiligan mo, di ba? So yung mga nutrients pupunta ngayon dito sa mga dahon, gagawa sila ng food. Kaya, nagkakaroon ng fruits, ng flowers na kinakain natin. Plus, halimbawa yung dahon ay saluyot, yung mismong dahon ang kakainin natin. Kasi may pagkain doon. Di ba? Meron tayong nutrients na makukuha. So, sa process, yung process ng paggawa ng food, nagkikreate naman siya ng oxygen. Yan naman ang ginagawa niya, oxygen. Sino dito ang humihinga? Paghinga natin, kinuha, yung mga binuga ng halaman na oxygen, yun yung sinisinghot natin. Tapos tayo naman pagbuga natin, carbon dioxide, hihingahin naman ng mga halaman. So yung mga halaman, sisipsipin nila yung binuga natin, gagawa sila ng food, kakainin natin, tapos magbubuga naman sila ng oxygen. Tayo gumagawa ng CO2, kailangan nila dito para magiging food. Okay? Tayo o-obey sa Diyos, pero hindi not to sin yung gagawin nating way. Okay? Ang purpose natin is to obey, pero ang iibahin natin yung paraan ng pagsunod. So ano-ano yung mga nakikita natin sa Bible? Sino dito nagbabasa na ng Bible? Taas ang kamay. Buti pa si Louie, nagbabasa ng Bible. Ang galing talaga ni Louie. May spaghetti ba doon, Louie? Oo, tamo? Kaya pala eh. So, pagka binasa natin ang Bible, ang makikita natin dito, trespass, word. Ito yung word na trespass. Nabasa nyo na? Sa pagbasa ng Bible. Hindi ko tinagalog kasi lahat sila kasalanan. Ita-translate lang ng kasalanan. So, parang pangit naman na isusulat ko dito. Trespass ang Tagalog, kasalanan. Transgress ang Tagalog, kasalanan. Iniquity, kasalanan. So, alamin natin, bakit kaya, magtanong tayo ngayon, bakit yung mga writers sa Bible, iba-iba yung way nila ng pagsulat ng kasalanan. Iba-iba yung way nila. Ano yung trespass, transgress, or transgression kadalasan? And iniquity. Okay? Ang masasabi lang ng Bible dito is, without the intervening, ito nais ko itong the power of the Holy Spirit, kung hindi makikialam ang banal na Espiritu, yung power niya, sa ating buhay, yung nature natin is to lean forward, to lean towards to sin.
magkasala. So, lagi nating napag-aaralan dito, no, na yung sinful nature will always push you to commit kasalanan. Hindi yun yung nature natin na, ay, gagawa ako ng kabutihan. Laging papunta tayo sa kasalanan, sa pagiging makasarili. If we have a choice, i-enrich natin yung sarili natin without caring for others. Without caring for others. Diba? So, ang makikita natin dito, ang isang explanation sa pinag-aralan natin ngayon is yung trespass, transgression, and iniquity are progression of sin. Naintindihan natin yung progression? Pagka gusto nating malaman kung anong ibig sabihin ng progression, yung pagkakasunod-sunod, yung paglalim natin sa kasalanan, hindi sa kabanalan, ha? Tingnan nyo, yung paglalim, kapag hindi tayo marunong sumunod sa Diyos, hindi natin napag-aralan, o hindi natin naging intensyon na sumunod sa Diyos, ang ating progression ay regression, papunta sa pagiging mas makasalanan. Pagka marunong tayong sumunod sa Panginoon, binabago niya yung puso natin, sumusunod tayo sa Kanya, hinahayaan natin na baguhin niya yung puso natin, magkakaroon tayo ng progression o reformation. I-reform niya yung pagkatao natin. Yung dati, mahilig kang magmura, ayaw mo nang magmura. O yung dati, tamad ka, gusto mo na magtrabaho. Dati, naiinis kang utusan, ayaw mong gawin yung mga gawain mo sa bahay, ginagawa mo na. For the sake na makita nila yung Panginoon mo sa buhay mo para makita ng iba. That is a way of evangelism. Oh, gusto natin mag-aral ngayon ng evangelism. Sayang, kaso conflict sa ating mga schedule today. Yung evangelism na seminar. Umattend ba kayo? Hindi rin. Kasi conflict nga eh. Pero, hindi natin na-enjoy yung evangelism, pero utos to ng Panginoon. Inutos sa atin ng Panginoon na i-share yung gospel, i-share yung good news, i-share yung kabutihan ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya tayo naligtas, kaya natin natagpuan yung kaligtasan. Okay? Merong progression. Nangyayari, either pababa o pataas. Regression and progression. Ito ngayon yun. Ito ngayon yung magandang tingnan kung paano natin makikilala yung kasalanan ay merong mga way ng pagtawag. Trespass, transgress, iniquity. Ano yung trespass? Illustration ng trespass. Merong, yung mga bahay sa Pilipinas, laging may mga bakod, di ba? Kapitbahay nyo may bakod? Kayo mismo may bakod? Anong mapipil nyo kapag kayong kapitbahay na doon sa inyo, kinukuha yung alugbati nyo, tsaka yung talong. Kasi yung talong na tanim ko, iba nag-harvest. Ang kasalanan ko, tinanim ko sa labas, pero akin yun. Pag may dumaan, sandangkal na yung talong, uy, okay, tsak, kinukuha. Oh. Kaya pagtingin ko, laging kakarumpot lang yung sinlalaki lang ng ganito, yung ginugulay ng nanay ko. Inuunahan na. Pag nakita, sinlaki na ng daliri, pwede na yan. Oh. Kasi pag lumaki ng isang dangkal, may nag-aani na iba. Anong feel mo? Pagka yung kapitbahay mo, nasa bakuran mo, kinukuha yung papaya. Diba? Walang paalam. Ang tawag doon, trespassing. Diba? Alam natin, trespassing. Pag pumunta ka sa pag-aari ng iba, lupa ng iba, lalo may bakod, nag-over the bakod ka, that is trespassing. So, yan yung tinatawag, sorry. Yan yung tinatawag, kung bakit iba-iba yung pagtawag is para ma-identify natin kung anong klaseng kasalanan yung ginagawa natin. Ginagawa ng mga, tawag dito, ng mga writers sa Bible. So, ang tawag nila is trespass kapag ka intentional or unintentional. Ibig sabihin, maski sinasadya mo o hindi mo sinasadya, kasalanan pa rin yon na nandoon ka sa property ng iba. Bawa, nagdadaan ka lang, wala namang bakod, dadaan ka. Sabi nung may-ari, hoy, bawal ka dito. Bakit? Trespassing ka. Land ko to. Ay, sorry. Nagkasala ka na kagad sa kanya. Sa land law ng lugar na yon. Kasi trespassing ka sa pag-aari nila. So, nagkakasala tayo, sadya at hindi sinasadya.
ang tingin ng Panginoon doon, kasalanan pa rin. Hindi porke hindi mo sinasadya, absuelto ka na. Kasalanan yon, kasalanan pa rin. Ang sabi din, to fall away, ito pa yung ibang ibig sabihin daw, to fall away after being close beside. After being close beside. Ito yung isang example, nung dininay ni Peter, si Jesus Christ 3 times. Sa Luke 22:34, nung sinabi niya na, ay hindi ko kilala yan. Hindi ako associated yan. So sinasadya niya yon, pero to fall away after being so close. Kasi close friend niya, kaibigan ng turing ni Jesus Christ kay Peter. Kumbaga inner circle niya yan, si Peter. So, nag-trespass siya sa Panginoon. Transgression. Ang makikita natin dito yung presumptuous. Pagka nag-presumpt ka is something that is presumed. Diba? Madali lang i-ano natin na yung transgression is to choose. Ito, para mas madali. No? Hindi ko na tinagalog to pero dapat i-expound ko. Kaso, yung time limit niya. To choose intentionally. Sinasadya ito. Yung transgression, sinasadya. Okay, sa transgress, maaring hindi mo sinasadya. Kasalanan pa din. Pero sa transgression, sinasadya mo talaga. Bawa, sadya mo iinisin yung mga kapatid mo. Ano kaya yung nanay mo? Ano kaya iinisin mo yung asawa mo? Diba? Ako, gawain ko yan eh. Yung manginis ng asawa eh. Nakakatuwa. Pagka wala siya dito. Hindi siya nakikinig. Sa sample ko. So, ito yung tinatawag na willful trespassing. Sinasadya mong mag-trespass. Nakita mo, ang lalaki ng papaya ng kapitbahay mo. So, pagka nag-trespass ka na doon, dahil talagang sinasadya mo, hindi yung, parang gubat lang, may nagtanim doon, tapos, kala mo, wild, ang lalaking papaya. Kunin ko to, hinog na, trespass yon. Pero pagka nakita mo, tumitingin ka sa bakod ng kapitbahay, mababaw lang. Ang dami nilang doon gulay So, wala yung kotse nila, ng tao, di ba? Over the bakod ka, kinuha mo. Tinalbusan mo yung kamote, kinuha mo yung okra, kinuha mo yung kalabasa, kumuha ka ng saluyot, di ba? Tapos pinuksan mo yung rep, kumuha ka ng giniling. At sa swerte, may bagoong pa, may panimpla pa. Makakapagluto ka na ng pakbet, di ba? Sabi mo, akalain mo, ang sipag nitong kapitbahay ko na to, tanging siya lang sa sa village namin, may tanim na sitaw. Wala akong makitang sitaw sa palengke. Kukunin mo, sinasamsam mo yung mga sitaw. Very good. Umalis sila. Ang tawag doon, transgression kasi sinasadya mo. So that is willful trespass. Okay? Isang sample din, mga driver. Red na, stop na. Binilisan mo, imbis na, transgression yun kasi sinasadya mong suwayin yung batas, di ba? Sinasadya mong suwayin. So, isang example yan. Eto, ginagawa ng lahat. Meron bang pagsisinungaling na hindi mo sinasadya? Meron bang pagsisinungaling na hindi mo sinasadya? Pag nagsinungaling ka, sinasadya mo yun. Iniisip mo. Di ba? Pinagbabalakan mo. Hindi ako magsasabi ng totoo. Mabubuking ako. Diba? So, to tell a lie is a transgression. It's not just a trespass na hindi mo sinasadya. Ay, nasabi ko puti, pero pula pala. Hindi, sinadya mo sabihin puti. Parang ganun. Okay? Iniquity. Ito na yung deepest. Iniquity is premeditated. Pinagbalakan mo talaga. Okay? Kumbaga sa pagpatay, murder to, pinagbalakan mo. Premeditated. Ang illustration, kilala nyo si King David? Si Bathsheba, kilala nyo? Si Uriah, kilala? Narinig nyo lang? Nabalitaan nyo lang kung sino si Uriah? Asawa ni Bathsheba. Eto, wow, ang ganda, crush ko. Pinakailaman niya ang asawa ni Uriah. Ang sabi niya, ito pumayag naman. So ang gagawin nito, inutusan yung general niya na ilagay ito sa dulo ng, bawa may gera.
Ilagay mo si Urea sa harap para pag nakalaban ng mga siya kagad ang patay. So, ang tawag doon, premeditated, pinagbalakan. Ang tawag doon, iniquity. Pinagpaplanuhan, tapos i-execute. Hindi, di ba, minsan nakakapag-isip tayo. Ayaw ko nung nila, kotse nila. Kumbaga, yabang nito may kotse. Nakakarnap ko yun. Nakakarnapin ko. So, hindi yun yung nagkataon lang na, ay, nakakarnap ko. Pag-iisipan mo talaga. Ito yung iniquity. Pinagbabalakan. Diba? Merong di ba? May parang similarity sa transgression. Pero ito naka-deep, naka-embed sa puso ng tao. Gawain niya na yung gumawa ng kasalanan at gumawa ng hindi na kinukonsensya. Ito yung iniquity. Gumagawa ng kasalanan na hindi na nakukonsensya. Ito. Kaya pag tinignan natin, ang sabi dito sa Micah 2:1, woe, sunpain. Woe to those who plot evil. Ang gagawin daw niya is planning at night and then they will execute in the morning. So, sabi ni Micah, woe. Kumbaga ay sumpain yung mga ganitong nag-iisip ng kasamaan. Sabi ni Micah. So, ano yung progression ng sin? Ito yung progression ng sin. Una, nandito lang, sa may ibaba. Dito lang. Patayo-tayo dito. Umakyat. Nag-trespass. Kasalanan. Sadya o hindi sinasadya. Sa susunod na gumawa siya naman ng kasalanan, transgression na. Transgression. At kapag na isa pamuhay niya na, way of life na, iniquity. Na kagad. Kasama na kagad sa klase ng puso ng tao, yung iniquity. So yan yung progression. Progression. Yung mga musicians, alam nila yung progression. Yung sound, nagpro-progress, di ba? Yan yung progression. So, kailangan natin balikan din para makita natin ngayon. Ano yung weaknesses ng mga tao? Sa loob ng history, magmula kay Eva hanggang sa panahon natin, ano yung ino-offer ng kaaway para magkasala tayo? Ano yung ino-offer lagi? Tingnan nyo. Ito yung makikita natin. Okay, kita naman. Ito tayo to. Huwag natin laging ine-accept yung sarili natin. Okay? Yan. Ito yung another one. This is flesh. Weakness of the flesh. Ito naman yung worldly, money, and this is power. Ito naman, power. Kaninong kamay yan? Akin yan. Ayan. Diba? Nagdo-drawing ako, lahat ng drawing ko ng kamay kaliwa. Ba't kaya? Kasi kanan ako. Yun ang kukopyahin ko. Ayan. Nagdo-drawing ko yan. Ayan o. Diba? Ayan o. Oh. Lahat ng dinodrawing ko, laging kaliwa. Pag nagdo-drawing ako ng kamay, bawa kamao. Haharap ko yung kamao sa akin, tapos dinodrawing ko yan. Hindi ko kayang mag-drawing ng kanan na kamay. Ang galing ko naman kaliwete ko, tapos dodrawing ko. Maski ipakat ko yung kanan, pangit pa rin ang kalalabasan. Pero yan, tingnan. Ito yung weaknesses natin, flesh, money, and power. Tingnan natin yung ginawa ng Genesis 3:6. Good for food. Itong flesh is also called pleasure. Anything that is related sa katawan, like food, cosmetics, pampaganda, are all pleasure. Ano yan. Yung ang ibang writers, ang hina-highlight dyan is sex. Bakit gusto nating magpa-sexy, magpaganda, is to attract somebody. Pride natin na maganda tayo. That is flesh. Bakit tayo nagkakaroon ng attraction sa ibang tao, sa babae man o lalaki? It is because of that. Pleasure. Flesh. Money. Bakit money? Pleasing to the eyes. Diba? Maganda. Yan yung mga in-offer ng kaaway
kay Eva during Genesis 3:6. Ito yung fall of man. Diba? Fall of man. Ano sabi niya doon? Pagka binasa natin, look at yung fruit daw. It's pleasing to the eyes. Diba? Good for food and to gain wisdom. Kasi tatalino ka pag kinain mo yun. So, to gain wisdom is power. Kapag ka matalino ka, walang powerful na person na dumb, na hangal. Napansin nyo ba yun? Walang hangal. Maski isang presidente, kung ayaw nyo kay Trump, ayaw nyo kay Duterte, i-compare nyo kay Marcos, ito lang yung utak ng mga yun, kumpara sa genius ni Marcos. Yung Marcos na senior hindi kay Bongbong. Kasi pag si Bongbong kinumpare mo sa tatay niya, kakapurit din lang. Who only matches Marcos Senior is si Aquino sa talino. Diba? Number 1 sa board exam ng bar. Sa bar exam, hindi board exam. So makikita natin, to gain wisdom is to gain power. Okay? So, kaya ganyan yung natin, yung images na pinakikita. So, what else? Sino nakakainan dito? Turn the stone into bread. Naalala niyo yan? Sino yan? Hindi, sino yung involved dito? Turn the stone into bread. Si Jesus Christ at saka si Satan. I will offer you all the kingdoms in the world. Pleasing to the eyes. Gusto natin yon. Stone to bread. Kasi food. Kasi katawan. Testing God. If you test God, you test your power. Yung influence mo. Influence. So parang hindi, yung ginagawa ng kaaway is our influence to God is synonymous to how you manipulate someone. You want to manipulate God, ang sabi, throw yourself sa bangin, and the angels will catch you. Ang sabi ng Panginoon, you shall not test the Lord your God. Alam na kagad ng Panginoong Hesus yung ino-offer ng kaaway. Yung ino-offer ng kaaway, ulit-ulit. It is a vicious cycle, paulit-ulit lang. Titingnan lang niya kung ano yung kahinaan mo. Saan ba ang weakest nitong tao na to? So yun ang i-offer ng demonyo sa'yo. Okay? Yun. Parehas din lang yan, even from the beginning, until sa panahon ng Panginoon, sa Panginoon na mismo, ino-offer niya yung mga ganito. And then, sa panahon natin, kaya nilagay ko dito, Acts 29. Sino na nakabasa ng Acts 29? Nakapagbasa ng Acts 29? Wala. Wala talaga. Kasi hanggang 28 lang. Okay? Ang Acts hanggang 28 lang. Ang verse 29, buhay natin. Acts of the Holy Spirit, ang sabi sa end of times, and books will be opened. Hindi lang books of life nang nakasulat yung pangalan mo, but books kung ano yung inaccomplish natin, kung ano yung nagawa natin sa Panginoon, yung pagbagsak natin bilang mga Kristiyano, yung pagtayo ulit ng Panginoon para sa atin, to restore you, yung mga victories ng buhay natin, dun lang mga highlight. And these are the Acts of 29. Ngayon, itong nangyayari nito is part of Acts 29. We will be, yung pagkikwentuhan natin itong mga bagay na to when we go to heaven. Kapag ka nasa eternity na tayo, maaalala nyo, nga pala, ikaw yung pastor namin. Nakakatawa ka, di ba? Pati yung pagnanakaw ng kapitbahay, alam mo. Lagi kang nakadungaw siguro. Di ba? So, anong lagi ino-offer ng kaaway sa atin? Pleasure. Ano yung mga pleasurable sa atin? Pagkain, paglaboy, damit, di ba? Yung gadgets, yung katamaran natin is pleasure. Ayaw natin kumilos. Gusto lang natin manghingi. Di ba? Ayaw natin magtrabaho. Kumikita naman ng malaki yung anak natin . So, asahan ko na lang yun. Ayoko na magtrabaho. Di ba? Maraming magulang, ganito ang balak. Mag-i-invest sa anak. Pag-aaralin ko to. Yung panganay lang. Yung iba wag na. Tapos, siya nang bahala sa aming lahat. Di ba ganun ang mentality ng Pilipino?
Isa lang makatapos. Damay na lahat. Ano kaya? Ang ganda ng pangalawang anak ko. Oo. Ibabalandra ko sa mga foreigners. Diba? Para pag napangasawa ng Hapon yan, lahat kami damay na. Oh, ganun ang mentality natin. Ibinebenta yung anak sa foreigner para maging savior. Ang isip naman ng mga Pilipino na nakatapos, mga kapatid, savior din, may mentality din na savior. Pag-aaralin ko yung mga ganyan, pag-aaralin ko. Di baling sa bungero, lasinggero, tatay ko, sige ako nang bahala. Kasi ako ang panganay. Diba? Baguhin natin yung mentality na gano'n. Tayong mga magiging magulang, wag din natin isipin na investment yung mga anak natin. It is our responsibility. Si Kinsley, responsibility yan. Hindi investment. Pag-aaralin ko para pagtanda ko. Magbibilyar na lang ako. Diba? Hindi. Ako yun. Oh, kasi mahilig din ako magbilyar eh. Hindi ko naisip na pagdodoktorin ko si Jet, pagdodoktorin ko si Kobe, pagka mga doktor na sila, penging pera, sa Mega Mall ako, magbibilyar lang ako. Pag 56 ko, okay na. Set, ano na ako, bastante na. Hindi. Maago kong naisip na hindi ako magre-retire. Hindi ako aasa sa mga anak ko. Kasi, you are doomed to be frustrated. Huwag mong asahan yung mga anak mo. Hindi ka nag-invest sa kanya. Ginusto mong magkaanak, they are your responsibility. They are your responsibility. Dapat mong pag-aralin, maging healthy, dalhin sa simbahan para matutong matakot sa Diyos. Yung fear of God, di ba, i-instill mo. During praise and worship, sawayin mo, di ba? Oh, di ba? Pag hindi nakatingin yung pastor, tansyakan mo, huwag kang maglo, nakakahiya ka. Pagka hindi mo kaya, pahabain mo yung mga, yung kuko, yung maliit na kurot, yung hindi. Tapos, parang wala nangyayari, pero makita mo yung mukha ng, hindi naman. Bakit? Kinukurot mo. Diba? Wala na yung mga ganun ngayon. Kwento na lang. Datanong mo kay Tatay Ed, stick, yung siit ng kawayang, uwi ka, lata yung gano'n, no? Ano nangyari sa'yo? Wala. Pag alas 6 na, nananakbo na. Kapit yung Spartan, kapaa. O, di ba? Mananakbo ka. Pag nanakbo ka, nakasuot yung tsinelas, madadapa ka sa bukid, di ba? So, ang gagawin mo, yung Spartan, ilalagay mo sa kamay mo. Tsaka, yung takbong magnanakaw. Bakit? 5:59, kailangan pag tunog ng simbahan, nandun kayo pagkano? 1, 2, 3, parating ka pa lang. Patay ka. Sabi ng mga kapatid mo, yari, si Kuya. Diba? Wala nang ganun ngayon. Yung mga anak ngayon, ako, kung makasagot sa magulang, no. Oh, finish your food. No. Diba? Baby pa lang. Si Kinsley, tingnan mo, sandali pa lang yan. Kinsley, finish your food. No. Ang galing magnonon. Unang natututunan, no, ng mga bata. So, pleasure, money. If you gain the whole world, is it good for you to gain the whole world, but you lose your soul? Natatandaan niyo yung verse na yun? What good is it for you to gain the whole world, but loses your own soul? Yun yung ino-offer ng kaaway lagi natin. Tumaya ka sa sweepstakes, tumaya ka sa loto. Huwag mong ipaalam sa sa pastor niyo. Meron pa, Lord, ito ang panalangin niya. Pag tumama ako sa loto, magbibigay ako ng tithes. Sa palagay niyo kaya, maririnig ng Panginoon niyo. Naawa na ako sa pastor namin. Diba? Wow, naawa sa akin. Libre mo nga ako. Diba? So, power. Bakit tuwing eleksyon, nag-i-invest yung mga politicians? Because of power na gusto natin yung power over another person. Diba? Gusto ko manager ako sa office. Kasi yun ang nais natin. To gain the edge over another. Diba? Gusto ko mas matalino sa mga kabataan.
Kakainis to. Ang talino nito. Lagi hindi ko matalo. Lagi ako number 2 lang. Di ba, Maris? Maski anong pilit mo, no? Number 2 lang ako. Mag-aaral ako. Gusto ko umakyat sa stage. Pagdating ng exam, mas mataas pa rin. Ang masaklap dito, number 3 na siya. Lalo pang di ba? That is power. Yun yung nais natin. Kaya, dun tayo nilulure. Ano ba sa Tagalog yung lure? Yung pinapainan tayo ng kaaway sa kapangyarihan. So, ito yung mga pain ng kaaway. Pleasure, money, and power. Hanggang ngayon. Iba-ibang form, pero dyan lang umiikot. Sabi ng isang nabasa ko, sex, money, and power. Pero, maski ano pang itawag nyo doon, still the same. Yan yung magiging i-offer sa inyo. Tandaan nyo mga kabataan, yan din yung dyan kayo babagsak. If you don't recognize yung ino-offer sa atin ng mundo. Yan yung tatlong yan. So, ano yung mga yan? Bakit kaya ganyan? Tombstone. Lust of flesh. Lust, yung gusto mo. Lust of the eyes. Every time na may makikita ka, gusto ko iPhone 105. Mauna na ako. Nasa ano ba kayo? 16? Ako 160 na yung gusto ko. Yan. Lust of the eyes. Wala nang physical na phone. Kita nila gumaganong-ganong ka. Baliw ba yun? iPhone 160. Hologram. Di ba? Naka-hologram ako. Punta ka dito, makikita mo. Ito yung monitor ko, oh. Ba, hindi pala baliw to, oh. Oh, yan, ganun mo pa. Imagine niyo kung nandoon kayo ang technology mo, so much ahead. Sila nakaganto pa lang. Ikaw naka-hologram na, tapos nagagaganon ka. Di ba? Tapos tumatawa ka, ha! Maganda kaya na ikaw ay so much ahead sa technology, tapos tumatawa ka, baliw ang tingin sa'yo. Tatawa ka pa, kanta-kanta ka pa. Pasayo-sayo, wala naman nakalagay sa tenga, pero may naririnig siya. Di ba ganun mga baliw? May kausap. Huwag ka magulo. Ha? Sinong kausap nun? Di ba? Yun yung itsura ng baliw. May kausap na iba. Huwag ka magulo, diyan ka lang. Mamaya kakain na tayo. Matatakot ka. Sino kausap nito? Di ba? Hindi ko nakikita. Yung pala, hologram na yung ano niya. Katabi niya pala yung nanay niya. Di ba? Pride of life. So, mga tombstones yung pinili kong illustration. Kasi, dadalhin tayo sa kamatayan. Itong mga bagay na to, ang dulot nito, kamatayan. Kamatayan ng espiritu natin. Lahat na tayo mamamatay itong flesh na to. Walang matitir sa atin. Mamamatay, pero ang mahirap dito is yung soul natin, mamatay din. So, what's to prevent that? What's to prevent? So, ang goal natin is not to sin, not to fail. Diba? Yun pa rin yung goal natin. Not to sin. Ang nais natin is to obey, pero lagi tayo nagkakamali. So, what's the plan? Paano ang gagawin natin? Will this succeed? Will we succeed kung all our efforts is not to sin? Ang sabi sa dulo-dulo, nilagay sa dulo-dulo. Ang sabi dito, Galatians 2:16, know that the person is not justified by works of the law, but by faith in Jesus Christ. Hindi tayo magiging successful by the works of the law, yung pagsunod. Kasi our effort is to follow God. Lagi tayong mapuprostrate. Kasi sasablay at sasablay tayo. Sabi sa Galatians. Okay? Sabi sa Galatians. So, ano yung ino-offer mo ngayon, Pastor? Anong maganda dapat? So, let's look at yung sa verse natin. Okay? Ang sabi sa 3:14, I press on towards the goal. Ito yung ating nais. Ang goal natin is to be what? To be what? To do good. Di ba? Ang nasa isip ng mga Kristiyano, o taong may takot sa Diyos, ang goal natin is to follow God, to do good, to please Him, to win the prize for which God has called me heavenward. Heavenward. Bakit may susi yun doon? Dapat pala yung susi ay ano. Ito kasi yung key dyan. Yung word na in Christ.
kinakailangan natin maging in Christ, hindi yung total na pagsunod lang yung nais natin. Without Christ, hindi tayo makakasunod. This is the truth na kapag ka lagi natin ang effort is, kinakailangan kong sumunod. Kinakailangan kong maging member ng ganito. Kinakailangan ma-please ko ang Panginoon dahil sa pagsunod. Ang sabi sa Galatians, walang makakagawa. Walang ma-justify kung hahayaan natin na nandoon pa rin yung mentality natin na yung ginigain natin, yung salvation natin, yung ginigain natin pa rin yung access natin sa heaven through our works. Advocate ba ako ng hindi pagsunod? Hindi. Ang nais ko, eto ngayon. Ang goal kasi dito is, if you read backwards, ang sabi dito is, binabalikan ko lang yung first question, which is the goal, yung goal natin. Ito yung desire ng Panginoon. Ito na ngayon yung desire. Babalikan natin, ano yung nais ng Panginoon para sa atin? Ang nais natin makasunod. Pero, ito ang nais ng Panginoon. Okay? Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be, ano sabi? Conformed. Ito yung ano dito, magic word. Conform to the image of His Son. Conform. Ibig sabihin, to be like Jesus Christ is yung desire ng Diyos para sa atin. Okay? Ito yung goal na sinasabi niya. I press on towards the goal. And what goal is that? I-drop natin yung mentality natin na nais kong makasunod, but ang goal dapat natin is to be like Jesus Christ. To be in Him first, be with Him. Yung be with Jesus is the same as be in Him. Okay? In Him. Natalakay na natin before yung pagiging in Christ. So, kino-quote ko na lang ngayon. To be in Him, to be like Him, and to do what He does. To do what He does. Hindi yung kinakailangan kong sumunod ganito, ganyan-ganyan. Mayroong kang 10 commandments, kinakailangan mo sundin yan. Magpe-fail ka. So, ang suggestion ko is, think about how to be like Jesus. Think about, kinakailangan gawin, kilalanin mo ang Panginoon, paano siya magre-respond, anong ginagawa niya. Ang sabi niya, di ba, bago siya umalis, tinatukoy natin kanina yung ascension ng Panginoon, I will not leave you as orphans. I will send the Holy Spirit to remind you of what I've said. So, para ma-remind tayo of who Jesus is, kinakailangan makipag-deal tayo sa banal na Espiritu. Okay, Lord, ikaw na ngayon, dahil ikaw na yung Lord ko, you tell me how to be Jesus. Okay? How to be Jesus. Actually, yung Philippians 13-14 is yung itinuturo ni Paul, yung nais niyang maging. Yung to know Jesus Christ and to become like Him. So, kung i-backread natin, it's in Philippians 3:8-11. So, ang sabi ni Paul dito, ni-read ko na para madali makita. To know the surpassing worth of the surpassing worth of knowing Christ Jesus. The surpassing worth, yung makilala niya ang Panginoong Jesus. I want to know Christ. I want to know Him. Kaya ang nais ng Panginoon sa atin is patuloy na magbasa ng Bible. Hindi ko naisip lang yun, na-conceive ng mind ko na kumbaga, i-offer ko sa inyo na magbasa tayo ng Bible. Just for you na may gagawin lang. O maging project ko as your head pastor. Hindi. It is for your own good because you will know Christ the more you read about the Bible. Kasi from Genesis up to Revelation, sa yung pinakikilala ng Bible. Kapag nakikita mo na si Jesus Christ sa Old Testament, ibig sabihin ilang beses mo nang nabasa yung Bible. And you meditate on the Word. Kasi marami nagsasabi, wala naman si Jesus Christ sa Old Testament. Hindi, nandoon siya eh. Kasi nung sinabi ni John sa New Testament na the Word became flesh and the Word was with God and the Word was God. Tapos sa Genesis nung sabi, let us make us. Let us make man. Ang sabi ng Diyos, let us.
So, sino yung kausap ng Panginoon doon? Ng Diyos. So, tatlo sila nandoon. Yung Holy Spirit is hovering doon sa empty space, hovering. Diba? Hovering into the space. Ang Father God ang sabi, let there be light. Yung word na lumabas sa kanya is Jesus Christ. And paano nagkaroon ng light? Kumilos yung power lang through the Holy Spirit. Nagkaroon ng ano? From out of nothing, nagkaroon ng mundo tayo. Na-create. So, sa Genesis 1, Jesus, hanggang sa Revelation sa dulo, I am the Alpha and the Omega. Sabi ng Panginoong Jesus. I am beginning. I am the last. So, magiging obvious sa atin yung presensya ng Panginoong Jesus through reading the Bible, by knowing, by wanting, by gugustuhin ko makilala ang Panginoon. Gugustuhin ko. Nais niya to know Jesus Christ. Surpassing worth. Walang hihigit pa sa bigat ng gusto niya na makilala kasi walang halaga. Walang ibang mas hahalaga pa na makilala niya ang Panginoong Jesus. So, lagi tayong nag-exert. Alam nyo ba, to obey, yung idea na kinakailangan nating makasunod para maging pleasing tayo sa Panginoon is the idea of the enemy. Napansin nyo ba yon? Kasi you are bound to fail. Magkakamali at magkakamali ka. And then what happens? You are frustrated. So, pinuprostrate ka ng kaaway para bumagsak ka. Okay? Di ba? Sabi nga, di ba? Ayan, Galatians. Only by faith in Christ. Yung works of the law, sasablay. Okay? So, natin na-establish. So, eto ngayon yung nais nating gawin. Okay? Hindi ko ina-advocate, disclaimer, hindi pa rin tayo magiging perfect, even if gagawin natin to. Pero ang dapat nating gawin is this. Our goal and our way of attaining yung goal ng to obey is by way of knowing Jesus Christ. Okay? And to do what He does, to know Him, and be like Him, imitate Him. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Hindi ina-advocate ni Paul na merong imitation, paggaya. Gayahin natin. Gayahin natin ang Panginoon. Sabi niya, gayahin niyo ako katulad ng paggaya ko sa Panginoon. So, instead of exerting our effort, our best effort to follow God, to obey Him, rather than looking like that, gamitin natin yung chlorophyll illustration. Let us make food, absorbing what is bad, and then lumalabas yung oxygen sa atin. So, ibig sabihin, hindi natin sinasadya, pero nakaka-obey na tayo. Okay? The purpose is to obey, pero hindi yun yung ang gagawin natin. Ang gagawin natin goal is to be like Jesus Christ. Okay? Imitate Jesus Christ. And along the process ng paggaya, pag-imitate kay Jesus Christ, lumalabas yung goodness, yung fruit of the Spirit, nakikita na sa atin, and all of a sudden, makikita natin, I'm starting to obey. So yun yung idea. Instead of, yung kumbaga, nagpapakahirap tayo ng pagsunod, hindi naman natin kayang gawin, pero meron palang isang mas mabisang, mas dapat natin ginagawa. Gayahin natin ang Panginoon Jesus. Mape-perfect ba natin ang paggaya sa Panginoon? Hindi. Ang mahalaga, yung process ng pagsunod. Yung pusong pagsunod. Gayahin kung anong ginagawa niya, pag-aralan kung anong ginagawa niya. Anong gagayahin mo kung hindi mo siya kilala? Anong gagayahin mo? Magpapatuloy ka pa rin ba sa pagsunod sa kanya maski hindi? Ignorant ka eh. Anong susundan mo? So you have to educate yourself. Babalik pa rin ako doon sa pagturo sa ating lahat. Basahin natin yung Bible. So, kaya ba natin sumunod? Tapos na tayo to deny ourselves. Alam na natin yung mga dapat natin gawin to follow Jesus Christ. And now, let us leave all what is behind. Leave all what is behind. And striving forward, what is ahead? Ano yung nakikita natin? Ano daw yung goal natin?
what is behind yung mga kasalanan natin, yung mga past failures natin. And then we focus on the victories na kaya nating ma-attain in Jesus Christ. Paano natin gagawin yon? I want to be like Jesus Christ. So yung process ng I want to be like Jesus Christ, makakaubay tayo. Hindi natin sinasadya. Walang ka-effort. Ang effort lang natin is to be like Jesus Christ. So ang start is to know Jesus Christ. Do what He does, and wanting to be like Jesus Christ. Kailangan gustuhin natin. Okay? So, yung obedience will follow. Mahirap ba? Of course, mahirap. Pero, subukan lang natin yung process. Diba? Read the Bible, continue serving the Lord, continue participating sa gawain natin sa church. Okay? And before we know it, nasa 28th year anniversary na. Malay mo, atin na tong lugar na to. Malay nyo, mas malaki na. Malay nyo, mas malamig pa. Diba? Naka-Amerikana na tayong lahat. Oh. Diba? Another 10 more years. Amen? Amen. So let's pray. Salamat Panginoon sa patuloy mo kami Panginoon na ini-educate. And alam ko Panginoon that yung ignorance is going to kill us Panginoon. And so that's the reason why you are pushing Panginoon na makilala ka pa namin ng higit pa sa ngayon. Makilala ka pa namin at malaman namin kung paano kaming ano yung mga gagayahin namin sa iyo, Lord. At saka, mas madali kaming makakasunod kasi hindi na yun yung goal namin. Kaya nga, Panginoon, ngayong umaga ito, I pray na ilagay mo sa puso ng bawat isa na narito, Panginoon. Yung want na, yung nais, Panginoon. Yung naisin na magiging katulad mo. Salamat, Panginoon, sa pag-give up mo sa pagiging Diyos mo sa langit. Hinubad mo yung pagka-Diyos mo. At nagkatawang tao ka. Pinakita mo kung paano mamuhay, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, namatay ka at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan, sa kabayaran ng mga kasalanan namin. And now we can live, Panginoon, yung na may pagtanggap, Panginoon, galing sa Ama dahil sa mga ginawa mo. And so, Panginoon, tulungan mo kami, empower us through your Holy Spirit, and change our hearts, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na gawin mong matabang lupa, Panginoon, at muli, Panginoon, ay taniman mo, Panginoon, ng pagkauhaw at pagkagutom sa iyong salita. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.